Sa pagtayo ng isang negosyo, hindi lamang ang sarili mo ang umaasenso. Marami ka ring natutulungan at mabibigyan ng hanap buhay. Ito ang kwento ng isang small and medium enterprise o SME sa Maragondon, Cavite. Nagsimula sa maliit na pangarap para maipakita ang galing ng mga local handicraft makers. At ngayon ay isang world-class Pinoy product. Ako si Ate Roslyn at samahan po ninyo akong alamin ang nakaka-proud na real-life story ni Catherine Diquet ng Likhang Maragondon. Mga kwento na may pagmamahal sa kapwa. Mga kwento na may puso para tumulong. Mga kwento ng pag-asa. Ako si Ate Roslyn at ito ang real-life stories ng bawat Pilipino. I'm Roslyn po from Roslyn Foundation. Hello po. Good morning. I'm Tareen. I'm the owner of Likhang Maragondon. Thank you for accepting us po dito. So, Ms. Tareen, pwede mo ba ma-share sa amin paano nagsimula ang Likhang Maragondon? Nagsimula po kami nung 2019 because I was inspired by different community-based tourism projects in the Philippines. Naka-attend ako ng ganong proyekto ng Tourism Promotions Board. And then dun sa mga lugar na pinuntahan namin, nakita namin kung paano binago yung lugar sa pamamagitan ng pagbibigay ng livelihood programs na nasa tourism sector. At the same time, nung year na yon, nalaman namin na dalawa na lang yung handloom weavers namin. Kasi meron kami ditong local textile. Ang tawag sa kanya ay Habing Maragondon. So, lumaki ako na nakikita ko yung mga weavers, yung mga nanay, ganyan. Yung nanay ko nagbebenta dati ng mga kumot-kumot. But I didn't realize na last two na lang pala sila noong 2019. So, parang we want to save the dying tradition of handloom weaving in our town because it's been here since the 1700s. At the same time, kami din po ay bamboo capital of Cavite. Kaya, ang gagaling ng mga craftsmen, kaya lang somehow hindi pa nila alam kung paano i-market yung product, ano ba yung demand ng market na mas acceptable sa panahon ngayon. So, doon po nagsimula. More of like, I just wanna pay it forward. So, upon starting up po itong Likhang Maragondon, ano po yung mga struggles na nai-encounter ninyo at paano nyo po ito nalagpasan? Pagdating sa struggles, napakarami kami. Ganun talaga na pag micro. So, number one, wala akong background sa business. So, I used to be a TV producer. So, nung nagsisimula ako, ang gusto ko lang, gusto ko makatulong. Siguro pag nagtayo ako ng negosyo at ito yung magiging sort of marketplace nila, then kikita sila. Pero sabi ko, oh no, paano ako mag-business? Wala akong alam sa business. So, ang ginawa ko, inavail ko yung mga libreng trainings from government. Tapos, dun sa maliit ko na kapital, yun lang yung ginamit ko. Tapos, ginagawa ko, nagbabahay-bahay. Kasi kailangan mo maghanap ng artisans. Kailangan maghanap ng mga gagawa ng produkto. So, ginawa ko, pinuntahan ko yung mga lugar dito sa Maragondon. Kinausap ko sila. Siyempre, we also lack training. Yung mga artisans namin, mga mananahin namin, yung iba sa kanila, hindi pa skilled para gumawa ng mga pambentang product. Tapos, siyempre, how do you introduce yourself as a brand na parang sabihin nila, saan ba yung Maragondon? Isa sa mga questions. Isa sa mga questions. Mas na ako. Oo, na parang sa mga tao, parang, saan yung Maragondon? Tapos, kailangan namin sabihin every time, just to tell them kung saan ba yun. This is where Bonifacio was executed, our national hero, na parang, what a sad narrative, di ba? Ini-introduce mo pa lang si Maragondon, sabihin, ay, doon pinatay si Bonifacio. But that's why we're here. We want to change that narrative to a better one. So, Mr. Rin, paano po kayo napunta sa business side from dun sa una ninyong trabaho na masyadong
Magkaiba. Oo, sobrang magkaiba. So, dati kasi breadwinner ako. So, pinag-aaral ko yung mga kapatid ko, tapos sinusuportahan ko yung pamilya ko. But nung panahon at mga around 2014, 2015, life was good. So, alam mo yung parang pag breadwinner ka, meron kang life goal eh. Gusto mo maayos yung pamilya mo. So, nung narating ko yun, sabi ko, oh no, what do I do next? Na parang natapos ko na siya, hindi ko na alam yung gagawin ko. But I've always been very purpose-driven. So, parang nung panahon yun, syempre pag nasa TV production ka, hindi mo nakita yung mga friends mo, hindi mo nakita yung family mo, puro ka work, puyatan. So sabi ko, parang it's time to let go and find myself, and at the same time, look for something that gives more meaning to me. May ginawa lang akong isang racket na parang Black Timer travel show. Nakilala ko yung fiancé ko. And then from there, naging account manager niya na rin ako. So kapag merong mga invitations for him, nakakasama ako. And then kasama doon yung kinuha siyang judge for sustainable community-based tourism projects. Nagpunta kami sa South Cotabato, sa Cebu, tsaka Eastern Samar. And doon nakita ko yung mga communities na merong mga livelihood opportunities na na-offer sa kanila, and because of that, meron na silang mga awards. Dati merong mga napunta sa illegal activities, tapos ngayon may mga trabaho na silang magaganda. So yun talaga yung bagay na nakapag-inspire sa akin. So from there, yun sabi ko, ay sige, kung kaya nila, dapat kaya din namin sa Maragondon. Kasi kami, we're a third-class municipality. So, yung bagay na pinasok ko, mahirap siya kasi yung mga tao din, hindi sila ready na magkaroon ng pasalubong center, gumagawa ng native products. At some point, some people were like, bakit siya nagtatayo ng pasalubong center? Wala naman tayong turista sa Maragondon. And I've always been advocating about our town. At sabi ko talaga, alam nyo, it's a matter of time. At nagkatotoo nga, nung pandemic, dito nagpuntahan yung mga tao. Sobrang umangat yung turismo. So, we were just here at the perfect time. And yung mga tao, minsan sinasabi nila, bakit di kayo maglagay ng store sa Manila or sa Quezon City? Pero yun yung dahilan kung ba't nandito kami. We want people to come to our town para makita nila din yung aming mga attractions, para din makapagbigay ng trabaho doon sa mga nagpuput up ng mga restaurant. Siyempre, meron silang mga crew na pwede nilang bigyan ng sahod. Yung mga tricycle driver, ma-employ kapag may mga turista. So, we want them to really come here. Kaya nandito yung tindahan namin. Ano na ba ngayon yung goal ng Likhang Maragondon? Ngayon, syempre, ang goal namin is to have a sustainable business. Nung nagsimula kasi ako, wala talaga. Parang gusto ko lang, sige, may kita kayo, ganyan, okay na yan. Tapos, napi-feature tayo ng konti-konti. Pero, tapos, nung one time, kumita kami ng malaki because of our hand-woven face mask. Yun yung Habing Maragondon face mask. Ito lang yung face mask na na-approve ng DOST, DOH, nag-conform siya sa WHO recommended specifications for community use. Malaki yung kinita namin. Tapos sabi ko, oh my gosh, baka one time, big time lang to. Hindi na kami kita ulit. So, ginawa ko, bonggang-bongga yung aming Noche Buena packages, may cash, may ganyan, may ganyan. Not thinking na dapat pala, okay lang magbigay, pero kailangan mo magtira for the business. Kasi kung hindi mo rin sila mabibigyan ng trabaho ng matagal, at mag-shutdown ka kaagad dahil wala na kayong funds at hindi mo siya napapatakbo ng maayos, then hindi magkakaroon ng magandang impact sa buhay nila. So, ang nararanasan namin before, dahil before retail focus kami, ibig sabihin nun, maghihintay kami ng may magba-birthday, magse-celebrate para bilhan kami ng corporate giveaways or pangregalo sa mga misis nila or sa mga asawa nila. Na-realize namin, so paano pag walang nag-celebrate? Walang bibili sa amin. So, meron times na parang 10, 15 days straight, walang bumibili. Tapos alam ka namang sabi ko, paano na tayo? Alam ka namang sabihin natin dun sa mga mananahin natin, Nay, next month na kayo kumain kasi walang bumili sa atin. Or wag po muna kayo magbayad ng mga Meralco nyo. And ganun din sa staff ko, alam ka namang sabihin kong, wag ka na munang sumweldo kasi walang bumili. Because of that experience, na-realize namin na napaka-importante na kailangan kapag social enterprise ka, you have to be sustainable, meaning you need to have profits coming in. You have to be profitable. Kasi pag hindi ka profitable as a social enterprise, hindi ka pwedeng tumulong sa ibang tao kasi wala kang ibibigay. So, yun po. So, paano nyo nalagpasan? Ginagawa po namin ngayon, because of the competitive market,
we try to innovate products. Ibig sabihin, we also collaborate with different agencies para ma-improve yung quality ng products namin. Ang dami naming capacity building programs na ina-attendan. By now, more than 100 plus trainings ang na-attendan namin. Maya't maya, sinasabi talaga namin sa mga government agencies, we want to do this, please help us. Si DOST, Cavite and FPRDI, tsaka si DTI, tinrain nila yung mga barbecue stick makers namin into weavers, bamboo weavers. Tapos ngayon, nanalo rin kami ng grant na another innovation for bamboo woven panels for the housing industry. Wow. Nanalo kami ng 3.8 million grant. At dun sa grant na yon, nakipag-collaborate kami with FPRDI. So, yung mga researchers, sort of scientists nila, tinetest nila yung bamboo kung paano maglalas ng mas matagal. So, kasama nung innovation, kailangan din may capacity kami para i-mass produce. So, ngayon, yung roadmap namin is gusto namin na may innovation kami na in-offer. Siyempre, it's a meaningful cause because you get to help the community, and at the same time, kaya naming ipadala din sa ibang bansa for exporting. In that way, masusustain namin yung mga pasweldo namin sa mga tao and yung mga benefits na in-offer po namin sa kanila. Sumari mo ba i-share sa amin ano yung profiling ng mga staff mo at ano yung naging impact ng Likhang Maragondon sa buhay nila sa ngayon? Opo. So ngayon, si Likhang Maragondon, nag-hire kami ng mga working students, may mga stay-at-home nanay. Yung mga stay-at-home nanay, sila usually yung mga mananahe. Kasi po malapit kami sa EPSA or yung Export Processing Zone ng Cavite. So marami doon yung mga nanay na kapag medyo umeedad na, hindi na nila kaya magbiyahe, hindi na sila makasabay doon sa bilis ng proseso pag sa factory. So meron silang mga patahian sa bahay nila, tigit-tigis ang machine. So sila yung ini-employ namin. Tapos meron din kaming mga undergraduate. So kahit mga hindi sila nakagraduate, tapos willing naman silang matuto, kinukuha po namin sila. Meron kaming mga senior citizens, meron kaming senior citizens na naggagawa ng mga crafts. Meron din kaming senior citizen na ma-meet nyo later na kumakanta ng mga condiment songs na sikat na sila ngayon. Tapos, meron po kaming mga solo parents. Meron din kaming members from the LGBTQ community. So, yun po yung mga nagko-compose sa Likhang Maragondon. Parang lahat ng sector sa community natin, meron We kayo. try to be inclusive. Pwede nyo ba maikwento sa amin kung ano yung produkto ninyo na nag-angat sa Likhang Maragondon? Ito po yung product namin na talagang nagsalba sa amin, especially during the pandemic. Ito po yung aming Habing Maragondon face mask. So, it's the first and only hand-woven face mask that conform to DOST, DOH-PHST, and WHO recommended minimum specifications for face mask for community use. So ito po, nung panahon na lockdown, wala kaming mabenta kasi nga hindi naman basic needs yung mga binibenta namin. So yung pera mo na gagastusin mo na lang sa pagkain, sa kung anumang bagay na mas importante. Pero na-realize namin, how do we survive as a social enterprise kung mas matindi yung pagsubok kasi may pandemic na, naka-lockdown na, wala pang kikitain yung mga tao. So naisip namin, paano ba kami makakatulong sa demand ng pandemic? So naisip namin, face mask. Pero sa dami ng face mask na lumalabas noon, inisip namin, paano kami din makakatulong sa environment na hindi siya tinatapon agad-agad. So, na-realize namin, meron kaming handloom woven industry na kailangan ng tulong kasi last 2 weavers na lang. So, makakatulong na kami by doing this sa aming handloom weaving industry. Makakatulong kami sa mga nasa bahay. Sila yung mananahe kasi di na nila kailangan lumabas, doon na lang sila tahi. And at the same time, napapakilala namin yung Maragondon. At ang kagandahan po nun, dahil ito ay na-approve ng DOST, alam mo na safe siya for community use. So because of this product, na-feature kami sa kung saan-saan, tapos nakarating kami ng 33 countries and all 13 regions in the Philippines. 33 countries. And we were only like a year old or wala pa? Wala pa that time. So napakalaking blessing nitong mask na to kasi nga, gusto ng mga tao, talagang protected sila. So sabi nila, ay dito tayo bumili. Number 1, you're supporting local. It's tested by science. Ang daming mong nasusuportahan ng mga kababayan. So yun, ito talaga yung bumago ng buhay namin. Yung Habing Maragondon face mask.
Ito po yung isa sa mga pinakaunang products namin. Ito yung aming Habing Maragondon fabric. So, maraming hindi nakakaalam na meron kaming mga habihan dito sa Maragondon. So, this is handmade. Ang kagandahan po ng aming handloom woven textile compared to other textiles, this is made up of 40% upcycled threads. Meaning po, yung mga collar sa mga factories na reject, usually nire-rewind yung thread na yun. At yun po yung 40% na ginagamit dito. So, it's eco-friendly and at the same time po, nakakatulong siya doon sa mga weavers namin ng mga matatanda. Yan. So, meron po kaming ganito na shawl, meron pong hand towel, meron kaming kitchen towel. And then we also have shoes. This is our collaboration with another brand. So, kami po ay nakikipag-collaborate din with other brands. Ito naman, this is from Liliw, Laguna. And then, ito po yung aming habe. Sila naman po, they're also a good company na sumusuporta sa mga kababaihan, sa mga hindi nakapag-aral, even sa mga may kapansanan. So, nakipag-collaborate po kami sa kanila. Meron din po kaming mga outfits na pag merong mga events, yan, mga bolero, kimona. Okay. Gusto niyo pong i-try? Cape jacket. Ng papatong. Parang ipapatong lang Patong siya. lang. Opo. Oh. Yan. Kahit naka-sleeveless ka lang inside, Mhm. pag may mga event ka, ito Yes. na. Patong lang. Ganun lang. Napakadali siyang isuot kasi nga wala na siyang sleeve, ipapatong na lang siya. And then, kung na-notice niyo po, meron din po kaming mga lei. So, yung lei po namin, ang tawag namin dito ay Bamboo Lotus Lei. So, 2 versions, pwedeng ganito, pwede pong yung habe. So, ang kagandahan po sa lei na to, napapansin kasi namin is, kapag merong mga events, tapos binibigyan tayo ng lei, di ba parang Yes. hindi na natin siya nagagamit after. So, Wala it's na. another trash that has to be thrown into the ocean. So, sayang naman po. So, ang ginawa namin, reusable version. So, with this one, pagkatapos ng event, so ilalagay dyan yung logo. Tapos ito po, may nakalagay, I'm eco-friendly. We are committed to sustainability na para siyang 40% upcycled threads. Tapos, you can reuse the fabric as a belt, a ribbon for packaging, and the bamboo lotus flower as a wall decor or table ornament when you put a tea light on it. So, pwede nyo pong tanggalin to, tapos lalagyan nyo lang ng tea light, pang-decorate na siya ng table. Yes. Depende na sa diskarte nila kung Yes. paano nila ma-recycle. So, yun, gustong-gusto po namin na pag may ginagawa rin kaming produkto, yung medyo hindi po makakadagdag sa mga kalat-kalat natin dito sa Pilipinas. Kaya, So, yan ang always na Opo. inaano ng Likhang Maragondon. Opo. Na kailangan, hindi siya magdagdag doon sa waste na natin. Opo. At saka, as a social enterprise, yun talaga ang namin, na kailangan according siya sa mga United Nations Sustainable Development Goals, sa mga SDGs. So, kaya po ganun. Pag nag-isip kami, dapat may innovation, nakakatulong, environment friendly. Ito naman, this is a blazer. So, nandito naman yung handloom woven fabric niya. Ito po, pwede niyo po siyang i-try. Ito, laser. Oo, para kahit naka-t-shirt ka lang, tapos may event, you're still wearing local, pero not necessarily Filipiniana. Mag-transform ang outfit. Sakto sa size niya. size ko. Blazer. May mga sikat na ba yung mga personality na nagsuot na ng mga products na to? Meron po kaming mga clients na mga reporters, ng mga TV stations, meron pong mga artists from GMA, ABS as well, na bumibili din po sa amin. Yung iba very discreet, hindi mo namin nalalaman na sila pala kasi ibang tao yung umu-order from them. Pero yun po, meron po sa aming mga vloggers din, meron din pong gano'n na bumibili, mga politicians. Oo. Ang gusto ko nga sukatin, ito eh. Opo. Ito eh. Talagang namili ako eh, no? Ito, kasi uso to. Kasi tali lang dito eh. Uso to ngayon. Parang bib. It goes with different colors din naman siya. Opo. Like for example po, this one, how many colors po ito? I think meron kami 4 colors po. May 4. white, pero i-check lang po namin. Sige. For events, pwede rin casual kasi hindi naman siya masyadong formal. Pero most of the time, for
event siya ginagamit. Pero pwede na nga rin po ito sa modern Filipiniana. Yes, yes. Tapos ito siya, kahit naka-pants ka, pwede ito siya. Yun yung gusto ko sa mga bolero. Parang ngarag na ngarag ka, tumatakbo ka, tapos punta ka sa event. Okay. If you don't have enough time na gusto mo mag-magic ang outfit mo, ito siya. Iba-ibang color din to. Opo, iba-iba pong color. Pero pwede ba sila magpa-customize ng color Pwede. that they want? Pwede din po as long as we have the fabric also. So it will take time lang kasi yung iba po dahil ito ay handloom woven, so it takes time bago siya magawa. Kino-coordinate namin anong stocks na meron kami na fabric kasi pag gumagawa sila at least 20 yards to 100 yards. So pag kunwari masyadong maliit, medyo nahihirapan po kami for that one. Kaya ginagawa namin, natanong namin what color and suggest po kami, depende na rin sa kung ano po yung stock. Ito po yung kimono namin. Kahit naka-pants na to, okay lang Opo, din, so diba? usually sa pants talaga. Or Pero kahit plain if black they skirt. want to put belt, pwede rin. Pwede It rin goes po. with belt o wala? Wala po. Wala. Open lang siya. So, depende pwede po na sa kanila kung Yes. paano nila i-style. Opo. Tapos meron din po kaming mga panglalaki. Ito, Kulas Polo. Nakapangalan siya sa aking fiancé. Kulas polo. Kulas Polo. So, yan. For men. Minsan, may nagpapagawa sa amin ng mga beauty queens. So, meron kaming mga nakastock. Kasi hindi pa po nagagamit. Tapos nakikita ko, marami ng awards ang Likhang Maragondon. So, ngayon po, at 4 years old, we've already won 14 awards. So, we're very grateful kasi nare-recognize po yung aming contribution and we get to inspire a lot of people to do the same to their own communities. I think the most memorable is this one, SINAG. This is under BPI Foundation naman. This is a competition and 124 social enterprises applied to win this grant. So itong BPI SINAG, nung sumali kami dito, sobrang baby namin. Wala pa, kagaling ko lang sa DTI training. So, lakas ng loob. At yung ibang kasali dito, sila na yung mga idol ko. Sabi ko, oh my gosh, kasali siya dito. Oh my gosh, kasi ang lalaking brands. Tapos kami, sabi ko, putong lupa lang tayo dito. Paano tayo mananalo? But we wanted it so bad. I remember, nagma-mock pitching kami. Tapos habang naka-close pa kasi online, naka-close pa yung camera. Tapos umiiyak ako kasi ang pangit nung deck ko. Nagulat ako na yung deck ng ibang tao, sobrang ganda. Parang last year pa natapos, ganyan. Tapos ako, it was just me and a working student. But we wanted it so bad na yun nga yung ano dun eh. If you want something so bad, what are you willing to do? So after that, na syempre merong mga coaching sa amin, sinabi na, hindi maganda to, okay to, ganyan. Pinractice talaga namin. Pinractice namin yung pitching. We made it emotional in a way na mapapakita lagalaga namin yung intentions namin at saan gagamitin. We had a social enterprise development plan. Talagang may data kami. Nagtawag kami ng farmers. Tinanong namin magkano kinikita nyo. Kahit walang data yung LGU, nagmano-mano kami. So, nung nag-announce na ng winners, sabi namin, oh my gosh, isa na lang yung spot. Tapos may naiwan pang magaling. Sabi namin, ano pa ba tayo? Isa na lang yung spot. Tapos kami yung huling tinawag. So, nangyak-ngyak talaga kami nung nakuha namin to. Kasi this is parang like our first big win. And kahit sabihin na natin yung 300,000 na napanalunan namin dito, nakapag-put up kami ng bamboo facility. Nagpatunay sa amin na if you work hard for something, if you're genuine with your intentions, kaya pala. So, yung pong aming mga textiles na yung mga leftover, mga scrap, so ginagawan po namin ng paraan na magamit pa. So, si Eunice, mamimit niyo po siya later. Siya po yung gumagawa nito into earrings. And then we sell Tapos it yung out. design, siya na rin yung nag-iisip. Nagko-collaborate po kami when it comes to the design. So, meron kaming peg, meron din siyang peg na pinapadala, and then, chine-check namin how do we improve the design, ganyan. Pwede ko ba masukat? Opo, pwede po. Ito po yung mga throw pillowcase. Meron din po kaming mga
table runner. Ito po, banana fabric at saka habing maragondon. So, yan, sa lamesa. Meron din po kaming mga travel cutlery set. So, ito naman po pag magta-travel ka. And then, we also have passport holders, yung mga scarf. Then, syempre, meron po kaming mga brooch. Yung mga brooch, kung kunwari, naka-plain shirt ka lang, ilalagay mo lang siya, may touch of local na agad. At meron po kami ngayon na gustong-gusto ng aming mga customers, ang aming apron. Kasi ang nakasulat sa aming apron, masarap magluto, masarap magmahal. May hugot siya. May hugot. So, Sino nakaisip to, Mr. Neil? ako po. Kayo. Oo ba to? Hindi ko alam. Yeah. Marunong ba kayo magluto? Opo. Masarap ako magluto. Masarap din magmahal. Kaya yan. So, meron po kaming mga bagong labas na products ngayon. Ito ang aming Emo bamboo speaker. So, dito po, pinapatong yung cellphone and then na-amplify na yung sound. Tapos, kung gusto mo rin mag-preview, manonood ka sa phone mo, pwedeng nakapatong po. Hindi ka na maghahawak, no? Eto na. Yan. So, Napatong meron na. kaming So, may hugot. May ano rin. Pilipinas, Paasa. Marupok. taken for granted. Meron din po kaming tayo na lang. And then, syempre, yung mga sides po ng Maragondo, this is also hand-painted. Yan. So, ito po, mga placemat. Apo. Nagawa rin sa bamboo. Opo, ito po, so yung tinrain po namin ng mga barbecue stick makers, sinuruan po namin sila paano mag-bamboo weaving. So, ito po yung ginagawa nila. So, meron po kaming mga reusable bags. Tapos, yung nakalagay sa reusable bags namin, move over plastic. Yan. Double meaning. Yeah. So, lahat na dyan na. Okay na. Parang one-stop shop sa local product that they want. Yes. Yes. So, napansin ko po, may mga paintings na nakahang sa wall. Ano po yan? Gawa rin ba dito? Opo, meron po kaming mga local artisans, mga artists na gumagawa ng paintings. Karamihan po, gawa ni Pastor Lito. He's a pastor in Maragondon. Si Pastor Lito Gestadia. And then yung isa naman, si Dan Toriano, nagtuturo din siya, nagtatrabaho sa isang school. So parang part-time niya. Tapos si Matt De Taza, ganun din. Meron din siyang paintings dito. Pero nag-work din siya as insurance agent, tattoo artist, ganyan. So, yung pong mga gusto ng racket-racket lang, iniiwan nila dito yung products. Tapos, nag-message na lang kami, may bumili, ganyan. And it's very affordable. Kasi dito sa community namin, hindi pa ganun ka-active yung mga artists. So, wala pang organization. So, yun po yung ginagawa namin na ma-empower sila para yung ibang artists din, lumapit sila sa amin, ma-organize namin sila, and we can create, nicer products in the future and bigger events. Ilang years na siya na nakahang sa wall. Siguro mga 2 years. More than 2 years. So ngayon, nakahanap na po siya ng Owner. bahay na paglalagyan niya. Ito dalawa. I'll get this too. Ginawa po to siya October 27, 2022. Si Pastor Lito. yeah, 2 Nakakatawa years po na kasi rin. si Pastor Lito, tuwing may bumibili ng artwork niya, pag pupunta siya dito to get the payment, pinagpe-pray over niya kaming lahat and yung store and even yung person na bumili. So, thank you po for that. Yeah, we'll get this one. So mostly po, kung may mga subject po tayo po yung nagbibigay. So dito naman po ay kakaiba. Dahil hindi naman po nila, ang mas kailangan po nila ay i-support po natin yung mga products po nila. Ika nga, will support local products. So, ang gagawin natin ngayon, pipili po tayo, bibili po tayo para makatulong sa likhang Maragondon. So, ito po yung dalawang paintings na to. Ang kukunin po natin dito. Bibilhin po natin.
Binata kong umibig sa dalagang taga-bukid. Kung wari pa'y walang nais, ngunit puso'y pumipintig. Marigalang araw at oras ng pagdating, bilang pasalubong sa ngayon at uukirin. Tunay mong galak ng lahat ng naritong ulala, awit at sayaw, ano man ang nakaganyan. So, Tatay, Nenay, maraming salamat po sa pag-alay ng magandang kundiman para po sa amin, para marinig namin at ma-recall naman yung past. Maraming salamat po. So, ang tanong ko lang po is, bakit niyo po ito naisipan na gawin? Nag-umpisa po kaming napasama dito nung mag-birthday si Ma'am Green. Tapos nag-umpisa na rin siyang magtayo nga ng mga kawa-kawayan, mga habing kawayan. In-invite niya kami na parang guest sa kanya yung birthday niya. Tapos siguro, parang nagustuhan, kung hindi niya kami nagustuhan, hindi rin niya kami kukunin dito. Siguro nagustuhan niya kami, ginawa na niya kaming maintenance na kumakanta pag every na meron sa mga bisita. So, nagustuhan niyo na rin po ba? Eh, siyempre, kasi di ba nga din, nagiging sikat ka pa dahil lagi ka nakaharap sa camera para artista, di ba? Tapos, yung kumikita rin ng pera. Nung 90s, sila yung mga nagwe-welcome dati sa kami. So, talagang nasa lahi niyo na, nasa sistema na ng katawan niyo, yung mag-perform. Oo, ito pa ma'am. Kung may higit pala ang 20, ako isang, hindi mo tinatanong, champion singing contest. Oh. Sa mga kapagkasal, lipak, gano'n. Pag okay, kumakanta sa harapan ng maraming tao, kasi umiindak po ako eh. Nasabugan mo ako ng pera. Masaya, kabataan ko rin. Nakakamiss po kasi pag kinakanta nyo, unlike Kasi yung post like kanina po, habang kumakanta kayo, napapa-indak. Nare-recall mo yung past na parang Request nga ako ng kung anong kundiman. Kasi ang puso mo dyan para magbubuhay kasi makakarinig ka na. Kasi yung mga ganyang kanta, kasi parang Facebook na eh. Ngayon, kami nila nito, nagtirin sila na siya nagbigay ng buhay pa sa amin dito. Kami nila ang bumubuhay. Kami ang sumasan. Ay, ako po, unang-una pong message dyan ay maraming salamat sa kanya. Kasi, mas nakilala pa kami. Kung kami nakilala nung bata pa kami bilang singer, kumbaga, mas lalo pa kami nakilala, lalo na ngayon sa kantang kundiman. Siya din ang nagbukas sa amin para kumanta kami ng mga kundiman. Thank you, thank you. Hindi rin nagbigay ng isang buhay pa rin sa amin. Lagi po akong proud. Marami pong salamat sa inyong contribution. At umasa po kayo na lagi kaming narito para sa inyo. Ay, thank you. Malinaw ang layunin ni Catherine nang sinimulan niya ang proyektong ito. Kaya mahalaga para sa kanya ang partisipasyon at expertise ng bawat isa. At pareho kami ng paniniwala na sa pagtulong sa kapwa, mas marami kang magagawa kung ikaw ay may kasama o kasangga. Kung nakita niyo po kanina yung mga earrings po doon sa shop ng Likhang Maragondon, kagaya po nito ng mga earrings na to, kasama ko ngayon si Eunice. Siya po ang gumagawa ng mga earrings na to. So tatanong lang po natin kay Eunice. Eunice, kamusta ka? Ayos lang po. So, gaano ka nakatagal na gumagawa ng mga earrings? Starting po 2001, nagagawan po kayo rin sa So, sa isang buwan, pag free, you have free time, ilang piraso yung kaya mong gawin in different designs and patterns? baka 100 pairs. Eunice, may memorable ka ba na moments sa paggawa ng mga hikaw na to? Like, for example, yung magkano yung kinita mo, yung pinakamalaki mo na kinita, at saan mo siya ginamit? Meron ito, one deliver ko po, pumapatak po siya ng 3,000 po. Tapos, yun nga, wala naman akong ibang expenses, kundi sa school lang, transpo. So, Eunice, paano ka napasok dito kay Mr. Rin?
una po niyang employee yung mother ko at grandmother ko. Pares po silang nananahe sa kanila ng mga bags, mga packages, ng mga face mask ni ma'am noong pandemic. Tapos, habang nagagawa sila, parang na-inspire din ako. Bakit hindi ako tumulong para kumita ako, syempre makabawas ako sa gastusin nila. So, ngayon na nandito ka na, so paano mo pinapahalagahan yung trabaho? Unang-una, parang nung ako na yung gumagawa ng earrings, dun ko na yung kahalagahan ng mga local products natin. Kasi, pag nakita mo lang siyang naka-display na, sabihin mo, ay, ikaw lang. Pero pagka ikaw yung gumagawa, dun mo na iisip na, yun pala yung pinagdaanan niya, napakaraming process pala. Bago siya maging hikaw na maganda mong isusuot, ang dami niyang process na pagdadaan. Sa ating mga Pilipino, sana, mas piliin natin yung sarili nating produkto at pagyabungin pa natin ang ating mga local products. Thank you. Thank you, you po. Eunice. Yan. So ito po ang aming bamboo manufacturing hub. So nandito po yung mga machines namin na ginagamit for bamboo processing. At ito po ang aming ilan sa mga staff. Si Mean, si Ate Vina, si Ate Je, at saka si Randy. So, Mr. Rin, dito po sa site na to, ano-ano yung mga products na ginagawa? Dito po, gumagawa kami ng mga placemat tulad po ng ginagawa nila. Tapos, lotus flower, yung ginagamit po sa lace, saka table decor. Gumagawa po kami dito ng mga parol na tinatawag naming altala, altalita. And then, may ongoing po kaming R&D or Research and Development Project. Nagde-develop po kami ngayon ng bamboo woven panels for the housing industry. So, ito po ay collaboration with DOST FPRDI at ang nagbigay po sa amin ng grant worth 3.8 million na napanalunan po namin sa Women Helping Women Innovating Social Enterprises. Nanalo po kami ng 3.8 million at dahil po doon ay meron kami mga machines ngayon na ginagamit para makapag-develop ng mga sawali or amakan. Bali, ang nangyayari na lang po, yung dulo na part, yung pag-weave, yung weavers po namin yung gumagawa. Para at least, meron pa rin po silang kinikita. Pero for the hard part, because ang ginagamit po namin ay kawayang tinik. Tulad po nito, medyo makapal siya, mahirap siyang i-process. Ginagamitan na po namin siya ng machines para bumilis po yung proseso. Dito po ginagawa namin yung treatment, meron kaming bleaching, dyeing, tsaka finishing processes. Nag-umpisa po kayo doon sa manual na paggawa. Lahat manual. Yung hinanap mo pa, yung mag-wave dito, hinaus to house pa, kumbaga. Ngayon po na lumalaki na, ano po ba yung goal na inaasam mo? Opo. Ngayon po na medyo lumalaki na ng paunti-unti, ang goal po talaga namin is to make sure na maging sustainable po yung livelihood ng mga kababayan namin. And make sure na kayanin po namin na makapag-export balang araw. So that means kailangan kung kakayanin namin mag-export, dapat we have enough machines, we have enough manpower, and we also have a plantation to support the need of the market. Sa aspeto po ng sustainability, may tatlo pong factors lagi na kailangan i-consider, especially for us na social enterprise. The triple P, people, yung beneficiaries po namin, how it affects their livelihood, their culture, is it something that is respectful for them or not. Number 2 is profit, because kung wala kaming profit, hindi rin kami makakagawa ng kung ano-anong proyekto na pwedeng makatulong sa ibang tao. And the last one is planet. So, kailangan po i-monitor din namin yung impact namin, kung yung mga ginagawa ba naming processes, will it be harmful to the environment or nakakatulong siya. Kaya po kami din ngayon, nagde-develop po kami ng bamboo because bamboo is one of the most sustainable products, one of the most sustainable materials. And it's now called the new green gold. Kung dati po parang iniisip nila, pag bahay kubo yung bahay mo, nagawa sa kawayan, parang jologs, mahirap. Pero ngayon,
ang bamboo po ngayon ay pinagkakaguluhan ng pinakamagagandang resource. For example, in Bali and in the Philippines ngayon, it's made of bamboo. So, new green gold na po yung tawag sa kanya. So, tuturuan po kayo ng aming team kung paano po gumawa ng placemat. Ano yung dito? Yung istorya mo, bakit ka nga ba napasok dito? Workshop lang po rin kami sa barangay. Mm. Tapos nung doon. Nagmatin po kami ng training po kami. Weeks din na naman. 5 days, yeah. Tapos po hanggang sa nag-offer na po silang gumawa ng produkto. Yun Mhm. nga po yung Altala, yung una namin product. Mas malaki yung kita. Mas malaki yung Kita po kita. namin noon. Kasi per piece pong bayad namin, home base lang po kami. Home base lang po yung namin. So, naaalagaan mo pa yung mga anak mo. At the same time, may kita pa. So, kamusta naman po yung kita? Dahil ikaw yung pinakamatagal. Ang malaki po talaga kita dito, ma'am, nung magawa ko. Kasi yung bayad po namin dito, per piece din po eh. Per piece. Opo. Depende rin po yung sa size. So, kung masipag ka, Mas malaki. malaki ang kita mo. Pero kung palamya-lamya ka, wala. Tapos panireklamo, wala kita. Oo. Hindi maiwasan Totoo po yun. yan. Hindi Yun po maiwasan. May higit sa'yo, ang laki ng kinikita mo, pero hindi man sila gumagawa. Yun na yung nagiging problema minsan sa communities na gusto nila yung malaki yung kita, pero minsan ayaw naman nila gumawa. Kaya si Ate Je po, nung last Christmas party namin, nabigyan namin siya ng award. Kasi yun nga, siya yung talagang maasahan namin na, lalo na pag peak season na, ito lang yung season na talagang sobrang daming orders. Nabibigay namin dahil talagang si Ate G ay napakasipag. Proud kami. Pag malaki, yung gawang maragondon, saka yung pagtulong sa amin ni Ma'am Ted para makapag-produce pa kami ng mas magagandang produkto para sa itong lag ng maragondon. Tsaka siguro po dahil first time na may nagbabamboo weaving talaga sa Margodon. Kasi nga dati po mga stick-stick. So ang sinasabi ko sa kanila, siguro ngayon mahirap dahil tayo yung nagsisimula, tayo yung nagta-template ng mga ganito. Pero balang araw, mapupunta tayo sa mga history books ng Maragondon. Sabihin natin 1 century from now, di ba? Pag-uusapan na, ito, siya yung nasa picture, si Jet, yan. Lola ko yan. Lola ko yan. Sila yung nagsimula ng bamboo weaving. So, minsan, pag kunwari, may mga challenges na dumadaan sa amin, iniisip na lang namin, alam nyo, siguro sa simula lang ito mahirap. But after that, sipin nyo, magiging part kayo ng history, your children, your family will be proud of you kasi nakakagawa kayo ng ganitong bagay. Hindi lang kayo basta nasa bahay lang, ganyan. May ginagawa kayo para maipaglaban na magkaroon ng mas magandang kinabukasan yung mga anak. So aside dun sa per piece nilang ginagawa, nagiging racket na rin nila yung pagtuturo. And alam niyo po sa amin, ang siguro sa bawat trainings na ina-attenda namin, ngayon we really try to make sure na sa unang salang pa lang ng mga communities or mga artisans namin nagagawa. Yung first training namin lagi sa kanila is about having the right mindset. Kasi minsan, papasok sila sa isang trabaho na iniisip nila, ay, kita. Madali lang yan, tas kikita. Hindi nila alam na to become successful, kailangan talaga ng mahabang pasensya, kailangan ng pagtsatsaga, kailangan ma-realize nila na walang bagay na makukuha mo na madali lang. Pero ang kagandahan doon, meron na kaming mga ilang empleyado na nag-set ng ganong inspiration din for them na nakikita nila na ito, dati ganito lang, ngayon supervisor na siya or ngayon regular na siya, nakakabili na siya ng ganito for her family. So, by that,
nai-inspire din yung ibang tao na, okay, kailangan pala talaga pinaghihirapan, nagtsatsaga ka para may pagmamalaki mo din sa pamilya. So maraming salamat po muli. Pero ito, may mga ano pa rin, kasi hindi ko pa siya maipit, maayos. Papasaba. Mr. Rene, sabi ninyo, ito yung bagong project ninyo. So, ano pa po yung mga ginagawa dito? Opo. Ngayon po, itong pinaplansya nila, ito po ay graduation stall ng De La Salle University Senior High School. So, ito po yung parang graduation stall, yung sinasabit sa graduation. So, dahil po si La Salle ay, they're a green university, tapos they want to support the culture of living in Maragondon. So, kinuha po nila kami. At ito po yung preparation para sa graduation po next month. Ito po, pinaplansya nila, dinidikit nila itong telon para mas gumanda po yung quality. Tapos lalagyan po siya ng embroidery after. Ng school, logo. Tapos si Ate Belle naman po, siya po yung in charge sa pananahe ng mga sides bago po dalhin sa embroidery. Tapos in every step po ng process namin, lagi kaming merong quality control. So after nito, pagkatapos nila itong gawin, i-embroidery, babalik dito, i-QC ulit, tapos tatahiin, tapos i-QC ulit. So dumadaan po talaga siya sa iba't ibang stage. So, mahabang proseso siya. Opo, mahaba pong proseso. And we also want to make sure na maganda rin po yung quality ng mga products na mabibigay namin para at least maging long-term partnership po siya. Parang sa amin, no, na nakikita lang namin yung finished product na nakasabit na, nandyan na sa shop, kaya hindi mo maa-appreciate kung ano bang hirap ng mga ginagawa nila. Unless po na talagang mapuntahan mo, makita mo, and then ma-appreciate mo na hindi lang pala ito, hindi lang pala basta trabaho. Binibigay na nila yung oras nila, yung love na nila sa ginagawa nila. Ate, mayroon ba time na yung time ninyo is marami dito kaysa sa mga anak ninyo? Yes. Mayroon? Ay, Kailangan talaga mag-work para din sa kanila. So, naiintindihan naman yun. Like si Ivy, most of the time experience siya. Pag may mga changes in weather condition, yung mga anak niya nagkakasakit. So, sometimes it's also a big challenge for them. Maganda po dito kayo dito Maragondon. Andito lang po kami malapit kapag may emergency. Madali po kami nakaka-book sa mga anak po namin. At the same time, pag medyo okay na, anytime, pwede din kami bumalik sa trabaho para magambalan din po namin yung trabaho po namin. Ang kagandahan din po kasi noon is, it works both ways. May times sila na pag may emergency sila, sige, as long as wala naman tayong hinahabol. But may times din na pag kami naman yung crunch time na I really need them to be here, sila din naman, nagbibigay po sila ng ganon, hindi silang mag-extend ng hours just to make sure na maitawid namin yung mga projects namin. Lahat naman team player, hindi lang sila nagpa-plansya, minsan kung ano-ano yung ginagawa nila, just to make sure na maidiretso namin tong advocacies namin sa Litang Maragondon. Maraming salamat po sa inyo at pasensya na nadistorbo yung mga ginagawa ninyo. Thank you po. Mr. Rin, thank you so much po sa pagbukas ng Likhang Maragondon sa amin. Hindi lang sa amin na nasa Roseland Foundation, kung hindi po sa lahat ng tao na makapanood ng episode na to, na maging aware po sila na pag pumunta po sila dito sa Maragondon, mayroon po isang Likhang Maragondon local products sa pangunguna po o sa pumumuno po ni Mr. Rin, kung saan makakahanap po kayo dito ng mga products na gusto ninyo. And at the same time, makakasupport po tayo sa local products and then sa local artisans po nila na i-continue yung mga ginagawa nila na ipakita, hindi lang ipakita, i-promote ang local tourism po nila dito. So, sa atin, na mayroon po tayong sobra na kaya natin in our small way, we should help them also. Thank you so much po muli in behalf of Roseland Foundation.
Thank you. Maraming salamat po, Miss Rose. Malaking bagay po sa amin na mabisita nyo kami sa bayan ng Maragondon and to take time not just to buy our products but to know our story and know the people behind our products. Kasi para po sa amin, hindi lang ito about me na nakaharap sa camera or ini-interview. It's about the people that you get to empower because nafi-feature po nila ninyo sila at napapakita nyo po sa kanila na importante yung contribution nila dito. Marami pong salamat. God bless your show po. Walang imposible kung sama-sama tayong magsusumikap at magtsatsagang tuparin ang ating mga pangarap. Tulad ni Catherine at ng kanyang team sa Likhang Maragondon, naniniwala rin ako na malayo rin ang ating mararating pag tayong lahat ay magkakaisa na ayusin ang ating kabuhayan at bayan. Para sa mga nais makita at bumili ng mga Likhang Maragondon products, ito po ang kanilang website at social media pages. Muli, ako po si Ate Roslyn at ito ang nakaka-proud na real life stories ng bawat Pilipino. So parang ang weekdays ninyo, doon na rin kayo tumitira? Kaya, ano ba, walang permanenteng address. 23 years mo na nagtuturo. Wow, grabe. Congratulations! 23 years. Ngayon po, aakyat kami sa Tarukan Elementary School. Isang paaralan po ito para sa mga katutubong Aita. Ayan po yung school namin. So, dito po sa school na to, sa Tarukan Elementary School, ilang classroom po mayroon dito, Meron Teacher po Jenny? kaming bali 7. So, paano pag umulan to? Okay pa ba? May tulo din po siya. Ayan po yan. Sabihin ko taga rito na ako, Aita ako. Mas mahirap yung pag nawala ako, walang hahalili. Nasa baba lahat yung teachers. So, mas mahirap na yon. Kaya, wish ko na pagdating ng 7 years pa, magre-retiro ako, may hahalili. Nandito. Hahalili sa inyo na mula rin dito sa kanila. Opo. Yun yung dahilan bakit hanggang ngayon nandito pa ako.